papasukin muna natin yung ex ko. Ikaw na. Ako ba? Ikaw na. Ano ba naman? Nakakahiya naman. Oh, nagbablush tuloy ako. Huwag kang kiligin. Uy, Kilig. Hindi, ang concern ko, kasi itong putang inang si Sara Duterte, at saka itong putang inang si Pulong, meron daw di umanong pinapautos sa Sara Army. Nako. At ako hindi naniniwala na sangkot ang INC, ha? Bakit? Kasi may mga lumalabas na mga sinesend na mga screenshot na pinapapatay daw yung mga BBM vloggers. Mga sikat, yung mga malulupit daw. Eh, nung tinignan ko, parang hindi naman sikat yung iba. Bakit? Ay! Bakit? Oo. Paano naman? Yung iba, wala naman bilang. Oo. Hindi siya pag-ano, no? Para tuloy yun, nagdududa tuloy ako na, ano ba talaga? Diba? Sana man lang makita natin dyan si Direk Freddy. Huwag naman. Diba? No. Pero Napapatayin. napapatayin, number one. Sino pa? Si Mima. Si Yan, Mima. mga ganun, Si ano. Mima talaga. Diba? Hindi napapatayin, pipingutin pa ilong. No. Pero yung mga kasama doon, putang ina, may mataba eh. Oo. Yung Ano yun? bilbil na, abot hanggang tuhod eh. Paano pa makakatakbo yung pagkapapatayin? Diba? Yun. Diba? May matanda na, wala naman bilang yung mga sinasabi. Puro chismis lang. Paano magiging makatotohanan yun? Kaya hindi tuloy ako naniniwala eh. Pero marami rin kasi sa akin na nagme-message eh. Meron din na sinabi patungkol doon na kahit hindi kakilala sa itsura mo talaga, mag-iingat ka kasi pinondohan nga daw. Yun nga. Pinondohan. Pero the thing is na may threat na ganyan sa mga taga-suporta ng gobyerno, this is a national threat also. Kasi alam nyo kung bakit, paano ko masasabi. Yan na yung paraan nila upang patahimikin tayo. Yan na yung paraan nila upang itikom yung mga bibig natin. Dahil oras na sumapit ang 2027, alam nila na tayo ang pakikinggan ng mamamayang Pilipino at hindi sila. Oo. Kasi wala na eh. Wala na silang narrative eh. Kasi dumaan ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-survey ako doon. Bagsak na bagsak si Sara Duterte kasi ang gusto ng tao, meron mang papanig sa kanya pero pinagpapaliwanag siya. Meron man nakikinig sa kanya, pinagpapaliwanag pa rin siya. Maraming tao ang gusto na malaman kung ano nga ba talagang ipapaliwanag siya. Sabi nga ng tao, bago ka tumakbong presidente, magpaliwanag. Tama naman. Pero alam nyo, hindi ko naman binabaliwala yung maganyan threat kasi number 1 ako eh. Nasa una ng listahan eh. Kaya nga. Mike Cervera na, ba't naman ako number 1? Di mo pa nga ako anak-anakan mo pa diba? nga ako. Pwede naman si Direk Freddy na lang. O kaya si Biyahe ni ko yung gawin yung number 1. Di ba galit kayo kay Trillanes? Ito yun eh. Yung bata niya. Yan ang pakulong kay di ko eh. Di ba? Bakit ako? Diba? Ako if magbabakbaan kami ng gano'n, and I'm willing to fight ng harapan sa inyo. Hindi ako takot. Bakit? Kasi kung kayo lang ang kalaban ko, kayo lang ang papatay sa akin, magkipagsabayan ako sa inyo. Hindi ako takot sa mga DDS. Bakit? Nasa tama ako eh. Nasa tama ang gobyerno natin eh. Diretso ang pananaw ng Pangulo natin eh. Kung mamamatay ka para sa bayan, willing ako. Pero kung hahamunin nyo ako, sumabay kayo ng harapan. Pero isa lang sasabihin ko, mamatay man ako, pero sabihin ko, mamatay man ako sa ginagawa ko because of my principle. Ito ay para sa akin at para sa bayan ko. At least sa bandang huli nilaban ko yung karapatan ng pamilya ko at ng buong Pilipinas. Okay lang kasi hindi ka naman kasali. Nakakainis to si Koy, no? Hindi. Kami yung mga Alam mo bakit ha? Kaya nagsalita ng gano'n. Hindi naman ako kasama eh. Pero ako ha. Ikaw kasama. Ako bilang number 5. Number 5 ako eh. Number 5 ka. Top 5 ako. Para sa akin, para sa amin nila, Boss Mike, yung mga kasama. Kung si Rizal nga po namatay para sa bayan, ako may mamamatay may para sa taong bayan. Yun. Yun lang yung mga babayan. Kasi wala naman kami ginawang masama dito eh. Yung bayaran na sinasabi nila, sila yung nagbabayad. Kami ginagawa lang namin to is para magbigyan linaw po lahat to. Ngayon, kung umaabot na kayo sa sukdulan na hindi yun na, ibig sabihin kasi yan, hindi nila kaya yung mga sinasabi natin eh. Correct. Hindi nyo kaya yung sinasabi namin. Hindi nyo mabaliktad, hindi nyo maribat. So, kung yan ang paraan nyo, walang problema. Diba? Ako naman.
Kasi kaninang umaga, sinabay ko na yung pagpapablatter. Siyempre, Oo. hindi natin yan na sinasawalang bahala. Tama yun, tama. At siyempre, kasama ko yung abogado na kaibigan din natin na nagmamalasakit sa atin na may naipanalo ng kaso laban na dun sa isinampa kong kaso. So, matawa ka. Ba't natatawa ka ba? Hindi, masaya Parang ako. ano, Masaya, kasi nga, ganon. Oo. Parang iba. Parang iba eh, no? Parang may laman eh. Pero tama rin yan. Kasi marami na akong pinablatter na case na ganyan. There's a time na pinicturean pa yung bahay natin eh. Bahay ko, pinicturean pa yung bahay ko, nasa sakyan lang. Kaya ako pinablatter ko rin yun. Lahat ng may threat sa Facebook, even lahat. Kahit message pa yan, pinapablatter ko kagad. Isang salansang ko yan. Hindi pa nga ako tapos eh. May sasabihin pa ako eh. Sige, go. Kaya lang, hayaan natin si Kuya. Bagong dating dito yan. Tuloy mo! Pinapablatter ko talaga ganun, Boss Mike, kasi delikado yun. Mamaya, hindi natin alam, di ba? Iba lumaban yan, traidor lumaban yung mga yan. May kikwento ko. Sabi, sino ang ibablatter nyo? Si Sara Duterte tsaka si Pulong. Sabi ng polis, talaga. Sikat ka. Sino pa ba kayo? Natawa yung natawa yung polis eh. Pero alam nyo, ganito po, no? Sabi ko nga, tayo kasi pinili natin na kumampi sa tama. Walang perpektong gobyerno, walang perpektong leader ng bansa. Lahat laging may pagkukulang. Kahit saan namang bansa kahit saan namang lugar sa mundo, yung mga leader nila, di ba, laging may kulang. Ganon din ang Pangulo, hindi siya perpekto. Tama. Pero mga kababayan ko, ang pagpili lagi kung saan papanig, doon sa tama at katotohanan. Na tayo lahat na nandito, naniniwala tayo na nasa panig ni Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan. Ngayon, etong mga kalaban ng gobyerno, kung sino-sino na lang ang ina-associate kay Pangulo, maging yung boss ni Nyulo na si Uncle Martin, para madumihan ng Pangulo, sinasama. Babatoy ng putik. Sinasama nila. Ang Pangulo anong pakialam niya dyan sa pinsan niya? Yung kapatid niya nga nagwawala kahit na alam mo yung mga banat alanganin na. Biruin mo, kita mo, sabi niya, naggagawa ng mga video na nag-explain sa plenaryo. Yung pala fake news yun. Binawi, no? Binawi. Yun daw, Sinungaling. mga no election daw, no L daw sa 2028. Sabi ni Pangulo, putang ina pagod na nga ako Kung matinulang si Sara Duterte, baka binigay ko na sa kanya Kaya lang, sabi niya, paano natin ibibigay kay Sara? Kita mo, pagko-computer nga, hindi marunong. Paghawak pa kaya sa bansa. Di ba? Ang alam lang kasi ni Sarah, palo lang sa mukha yung laptop Ganito. So, lahat naman tayo, panigurado, handa na mamatay para sa tama at para sa bayan, di ba? Oo. So, talunan na natin yung may papatayin.